Sabi ng salita ng Panginoon, they shall not come before me empty or empty-handed. Kung bawat pagtitipon, meron tayong inilaan na hain, handog para sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay nagpapatuloy na nagbibigay sa atin ng buhay, hindi natin mga bagay. Lahat ng nasa akin ay pawang bigay ng Panginoon sa Kristo. So that even when we give our offering, theoretically, that came from the Lord. It's not coming from us. Kaya yung ating pagtitipon sa Panginoon, meron tayong inilalaan para sa Panginoon na atin. Lahat ng may pangangailangan sa Panginoon, taas ang kamay. Okay? Lord Jesus, yung aming inawit na ikaw nga ang aming tagapagtustos, tagapagpala, tagapagbiyaya, na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan ayon sa iyong kaimanan, Panginoon sa langit. Hindi lamang awit yun, Panginoon, kundi yun ay isna sa buhay namin, Panginoon. Kinikilala namin, ipinapahayag namin, isinasabuhay namin, Panginoon. Na ikaw nga, Panginoon, ang may tulog ng lahat sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, aming ipinapahayag din sa iyong harapan at sa harapan ng madla na kami ay walang pagmemeri sapagkat lahat ng sa amin ay sa iyo. At ito ay ginagawa namin sa katuwanan, Panginoon, sa aming pagdala, hindi lamang ng ikapo, hindi lamang ng ato, kundi pagdala ng aming lahat sa iyong paanan upang ikahin, italaga namin ang aming lahat sa iyo. Marami pong salamat, Lord Jesus, na dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong pagmamagat ng loob, narito po kami, Panginoon. At kami, Panginoon, ay narito upang purihin ka, dakilain ka, sambahin ka namin, Panginoon. Luwaghatin namin ang iyong pangalan. Narito kami, Panginoon, upang dalhin namin ang aming lahat sa iyo sa pagpupuri, sapagkat ikaw ay karapat-dapat, Panginoon Jesus, na tumanggap ng lahat ng aming papuri, luwalhati at pasasalamat. Habang ginagawa namin ito, Panginoon Kristo, patuloy mo pong ipinapahayag din sa amin na ikaw ang kumakalinga sa amin, ikaw ang kumukumpong sa amin, ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na nag-iingat sa amin. Lord Jesus, marami pong salamat sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming kalasag, ikaw ang aming tagapagtanggol, ikaw ang aming tagapag-ingat sa amin, Panginoon, sa lahat ng kapamakan. Marami pong salamat, Lord Jesus. At Lord, kami po ngayon ay nagpapahayag sa iyo na ikaw nga, Panginoon, ang katuparan din ng lahat ng mga pangako ng Diyos sa amin. Kaya amin din inakin ang lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus, sa iyong walang hanggang biyaya sa bawat sa amin na hindi pagkasya, Panginoon, ang aming pasasalamat sapagkat ang iyong mga biyaya sa amin ay walang hanggan. Lord Jesus, kahit ang mga kahilingan namin ngayon, mga pangangailangan namin, may papahayag namin o hindi, Panginoon. Alam po, Panginoon, kung ano ang mga pangangailangan namin nito. Doon, Panginoon, sa mga nangangailangan ng iyong himala, ng pagpapagaling, pagbuo ng kanilang mga katawan, Panginoon Kristo. Aming inangkin ang iyong kagalingan, ang iyong pagpapagaling, mahimala ng pagbuo ng aming katawan na dahil sa iyong mga latay, pinagaling mo na po kami, Panginoon. Nakagaya ng inaawit na kanina, ikaw ang makapagbuo ng aming katawan
sa pamagitan ng iyong ibinubo na dugo, Panginoon, tinigis na dugo doon sa Kalbaryo. Lord Jesus, sa mga may mga hamon sa buhay na hinaharap, Panginoon, mga suliranin, mga problema, ikaw po, Panginoon, ang tagapag-ayos ng aming buhay. You are God of order. And we ask you, Lord, to bless our lives as we set our lives in order according to your power, Lord Jesus. Ikaw po, Panginoon, magsasaayos ng aming buhay, magsasaayos ng aming mga pasya, magsasaayos ng aming mga yapak sa buhay, Panginoon, sapagkat tangi ikaw lamang ang makapag-alis sa amin sa mga daan ng kapahamakan upang ilipat mo kami, Panginoon, sa daan ng mga hari, daan ng mga tibay. Ikaw po, Panginoon, set our feet upon the rock that is higher than us, Lord Jesus. At Panginoon, doon sa mga merong mga pagkagulumihanan, pagkabagabag ng kanilang kaisipan, kawalaan ng kapayapaan, Panginoon, hindi lamang sa kanilang kalooban, kundi pati sa loob ng tahanan. Lord Jesus, aming hinihiling sa iyo, bilang ikaw po ang kapayapaan namin, sapagkat sa sanlibutan ay may kaguluhan, ngunit sa iyo, Panginoon, ay meron kaming kapayapaan. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa puso, sa kabuhayan, sa sambahayan, ng bawat sa amin, upang ang iyong kapayapaan ang siyang manaig at umira sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon. At anuman ang mga pangangailangan ng iyong mga anak, ikaw ang aming Jehovah Jireh. Ikaw ang aming tagapagtustos, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya, Panginoon Hesus Kristo, nagpapasalamat po kami sapagkat you are the fulfiller of the best life that we can have. And so we give you all the glory, all the thanksgiving. All this we pray in your most precious name, Lord Jesus Christ. Amen. 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 Doon sa last week, the other week, if I remember it right, we were talking about sowing and reaping. At doon sa Genesis chapter 8, verse 22, ay sinasabi doon na samantala na ang lupa ay namamalagi, ang pag-aasik at ang pag-aani, ang lamig at ang init, ang tag-araw at ang tag-ginaw, ang araw at gabi ay kailanman hindi maglilitan. While the earth remains, sowing and reaping, cold and heat, summer and winter, night and day shall remain. Merong lumabas sa internet. It was the first or second week itong October. Patungkol sa global warming. I hope you're all familiar with the scale of global warming. Na yung sinasabi nyo na global warming
ay sapagkat tayo ay nagsusulog yung tinatawag na fossil fuels. For example, yung galing sa oil, galing sa coal. No? Habang sinusulog natin ang mga ito, nagproduce tayo yung tinatawag na greenhouse gases, mainly carbon dioxide. At dahil yung ating population, yung ating industrial growth ay mabilis, lalo rin kung huling panahon na ito. Sinasabi nila na we're throwing out greenhouse gases more than what the earth can handle. So yung collection ng greenhouse gases sa atmosphere ng ating planetang lupa, yun yung nagtratrap ng init, no? Especially the lower portion of our atmosphere. So, painit ng painit. Ayon sa mga nagsasaliksik dito, pataas na yung init ng ating planetang lupa. There's a scale because as this trend continues, the ice caps will melt sa north at sa south pole, no? And this will cause a lot of flooding. Saka nagiging extreme yung weather. So nagkaroon ng scale. Nagsimula ito noong mga banda ng 1980. Noong ang UK, yung Great Britain, wanted to expand their nuclear energy to produce power. Yung mga nuclear reactors nila para produce ng kuryente. They wanted to have public advocacy. No? Kasi yung mga nuclear power na reactor to produce energy, yan ang nilalaban ng mga tao dahil natakot sila din kagaya ng nangyari dyan sa Long Mile Island, sa States, yung sa Russia, Chernobyl, nangyari dito sa Japan, and so on and so forth. So, yung UK, yung Great Britain, wanted to have the advocacy of the public of this program of the government, the UK government, to expand their nuclear energy. Para mangyari yun, nagbigay sila ng tinatawag ng grants sa mga scientists to come up with research that would link global warming with the burning of fossil fuels. Habang dumadami ang sinusulog mong oil at saka coal, ang temperature dito sa ating lupa ay pataas ng pataas. Kaya ang idea nila ngayon ay dapat mag-develop tayo ng alternate na renewable power sources. Of course, the wind, and of course, kasama rin ang nuclear energy na gusto develop ng Great Britain. So, dumami. UK spent billions of dollars. And this was also adopted by Al Gore. Kilala niyo si Al Gore? Yung dating Vice Clinton. This was adopted in the US by Al Gore. Kung napanood niyo yung kanyang tawag ko doon Al Gore written. Patungkol sa pagtaas na meron siyang presentation ang tawag ko pa doon allegory. Presentation nila yung kanyang algorithm ay pataas ng pataas yung temperature ng ating planeta
the inconvenient truth was seen that short presentation. Did you, praise the Lord, si EJ. Pag pinanood mo yun, ay pinapakita niya, graph niya yung temperature ng ating planeta. Pataas. So, talagang this has produced a scale all over the world. At lalo pang dumami ang mga grants for researchers to look for alternate power sources as well as linking the burning of fossil fuels with the idea of global warming. Nagkaroon ng scare sa buong sanlibutan. And then, I think that was last year, someone was able to hack the office of the UK office of has been making those predictions that the temperature of this earth is rising. Actually, there is massive fraud in the collection as well as in the development of conclusions toward global warming. And then, itong October, between the first and second week, one country. Yung Met Office, that's the office that takes care of meteorological observations in the UK. Kung familiar kayo sa states, ito yung equivalent ng NOAA, no? National Ocean and Atmospheric Administration. As if they can administer the oceanic and atmosphere events. Yun yung counterpart ng pag-asa dito sa atin. Yung Met Office that started it all, noong first week of October, they came out silently with a conclusion that global warming has stopped 15 years ago. And the temperature of the earth has never really risen. In other words, there was no global warming to be scared of from the beginning. Pero nakagastos na tayo ng billion na dolyars, both States and Europe. At nagkaroon ng mga protocols, sinainan ng mga protocols, just to be able to get all the nations to work for the limitation of the burning of fossil fuels para makontrol yung pagtaas ng temperature. Nung mabasa ko yan, nakakala ko ito, Genesis chapter 8, verse 22. Hindi kasi nila binasa yung Bible ng mga scientists. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, there will always be that cycle, no? There's a cycle of warming, there's a cycle of cooling. Sabi ng Panginoon, samantalang ang lupa ay nananatili, ang taglamig at ang tag-init, ang tag-araw at ang tag-inaw, ang gabi at ang araw, ang pag-asik at pagtatanim ay hindi maglilihan. It will never cease. It will remain. So yung akala nila akala ng mga global warming scientists na pataas ng temperature kaya piliin natin ang pagsunog ng mga ganyan. It was
that fury was really never there in the first place. Dahil itong sanlibutan na ito, merong sinasabi ng Panginoon. Itong planeta natin na ito, may sinasabi ng Panginoon. There will always be that cycle. There will be the warming, and there will be the cooling. Merong season ng paglamig, taglamig, merong season ng taglamig. Yan ay nagpapatuloy lamang na kung basahin lamang natin itong banal na kasulatan, we will be guided even in our daily life. Dahil itong salita ng Panginoon, covered niya ang lahat ng ating daigdig, ng ating buhay. Hindi ito isang aklat na malayo ang application sa ating buhay. Yung sinasabi nito na pagtatanim at pag-aasig ay hindi lamang sa agriculture ang application nito. No? Hindi lamang sa agriculture. Hindi lamang sa kaalaman patungkol sa buti ng trigo o kaya palay. Ito ay sumasabot din, umaabot din sa buhay, sa iba't ibang larangan ng ating buhay. We have learned some principles from the Lord about sowing and reaping. Qualitatively, napag-aralan natin na kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong ani. For whatsoever a man soweth, that shall he reap. Because the Lord is the man. No? Pag kayong palataya, ang Panginoon ay hindi napapabiro. Kung ano ang itinanim ng tao, ay siya rin ang kanyang aanihin. Qualitatively, no? Sapagkat kung ang tao ay nagtanim sa kanyang laman, ay sa kanyang laman siya aani ng kasiraan. Subalit kung siya ay nagtanim sa Espiritu rin siyang aani ng buhay na walang hanggan. So qualitatively, merong sinasabi ng banal na kasulatan kung paano pagtatanim. O kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. Quantitatively, tinuturuan din tayo ng Panginoon. No? Sinasabi rin ng banal na kasulatan na ang nagtatanim ng bahagya, of course, mag-aani ng bahagya. At yung nagtatanim ng sagana, aani rin ng sagana. He that sows bountifully shall reap bountifully, of course. He that sows sparingly, of course, shall also reap sparingly. You don't need rocket science to be able to understand that. Simple lang yun. So, qualitatively, tinuturuan tayo ng Panginoon. And even in the Old Testament, sinasabi ni Propetang Hosea, ang nagtanim sa hangin ay aani ng ipo-ipo. Pero niya. Kung ikaw nagtanim ng walang kwenta, takot-takot na walang kwenta ang karating sa iyo. In addition, sabi rin ni Propeta Hosea, you sow yourselves unto righteousness and you reap mercy. But you have plowed wickedness and you have reaped iniquity. So, nandiyan yung qualitative, quantitative ng pag-asip, pagtatanim.
lahat tayo ay covered yan, no? Ikaw man ay pastor, ikaw man ay soul leader, ikaw man ay estudyante, ikaw man ay professor, ikaw man ay doktor, ikaw man ay may sakit, ikaw man ay labandera. We're all covered with those principles. Kaya, there's a warning given to us. Pakaingatan kung paano ang pagtatanim. Paano ba yung pagtatanim ng salaman? Paano ba yung pagtatanim sa espiritu? No? Dahil doon sa Galatians chapter 5, I'll ask Brother Ed to class this. Chapter 5, 19 to 23. Merong dalawang gawi ng buhay diyan. Yung una ay mga gawa sa laman. At yung pangalawa ay yung bunga ng Espiritu. So, inyong tignan sa verse 19 up to 21. Sapagkat ito yung mga pagtatanim sa laman. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred. Pagka meron kang sama ng buhay dyan, makain natin doon. Sabi natin, noong nakaraan, kung ang si Kristo ang umiiral sa iyo, nangailangan yung kanyang Espiritu ang umiiral sa iyo, the mind of Christ should be in you. Ano yung tatlong patakaran na sinasabi natin na doon umiiral yung kaisipan ni Kristo? Truth, righteousness, and goodwill, grace, no? Pagmamagandang loob. Kaya dapat, wala yung sama ng loob, dapat pagmamagandang loob. Alisin mo yung sama ng loob. Okay? Thank you, Brother. Thank you, envyings, murder, sa 20. Idolatry, witchcraft, hatred, variance, no? Divisions, pagkakahati-hati, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, mga hidwaang pananampalataya, envyings, murders, drunkenness. Sana wala na dito yun. Kasi meron sa Bisaya, palabubo. Wala na yun. Revelings. Mga lasing. Walang ginawa kundi magsisikawan. No? Puro revelry yung kanilang ginagawa. And such like, of which I tell you before, as I have also told you in time past. Sinabi ko na ito sa inyo noon, sinasabi ko pa rin sa inyo ngayon, that there is no such thing shall not inherit the kingdom of God. Yaong mga gumagawa ng mga gayon ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Bahala ka rin mag-check up sa inyong sarili. Sana wala ng sino man sa atin yan. No? Sa verse 22, ito naman, yan ay pagtatanim na nasa laman. Paano naman yung pagtatanim na nasa Espiritu? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. No? Yung pansinin na yan ay bunga, hindi mga bunga
ng Espiritu. Yan ay meron yan siyang nasangka ng bunga ng Espiritu. Yan ay dapat dinidevelop natin sa ating sarili. Love, joy, kagabi. We had that, the joy. Because pinalabas kagabi sa sacrificial dinner na yung tinatawag na an evening of laughter and fun. No? And we had not the joy of the world, but the joy of the Lord Jesus Christ. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Yan ang siyam na sangkap ng bunga ng Espiritu. So, kung tanungin, paano ba yung pagtatanim na nasa laman? No? Halimbawa, gawin niyo negosyante. Meron kang winner of the kontrata sa isang kumpanya. Para mapirmahan yung kontrata na yun, kinakailangan yung mga boss doon, yung mga pipirma ng kontrata. Kinakailangan magkaroon ng entertainment. Yan. Ibig sabihin, may nightlife. Bibigyan mo sila ng alak, bibigyan mo sila ng babae, papakainin mo sila ng katakot-takot, i-entertain mo sila. Yan ay pagtatanim sa laman. Drunkenness. Yung mga pakikiapi. Revelings. Lahat yan. Gawa sa laman. At yung nagtatanim yan, kahit makuha niya yung kontrata, kaya makuha niya yung negosyo, yan ay mauwi sa kasiraan. Hindi totoo yan. When that's the word, the Lord, you can take it. Don't take it out with me. Take it out with the Lord. At tinitiyak ng Panginoon, be ye not deceived, God is not mocked. Tinitiyak niya, sowing and reaping shall remain. For sure, no? Merong maganda dyan. Psalm 126, verses 5 to 6. No? Dahil sinasabi niya, yung nagtatanim na may luha, they that sow in tears shall reap in joy. Pero yung verse 6, sinasabi niya, they that, verse 6, he that goeth forth, bringing precious seed, he that goeth forth and weep, bringing with him the precious seeds, ano sabi niya? Shall doubtless. Tinityak yan ng Panginoon. Shall doubtless come again in joy, bringing in the sheaves with him. Meron tayong kinakanta. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Pagtanim na naman, mahirap. Pero mag-aani ka, tiyak, shall doubtless, sabi ng Panginoon. You shall doubtless come home with joy, bringing in the sheaves. Pero yung pansinin, kinakailangan yung itanim mo ay yung precious seeds. Yung mga
mabubuting binhi. Yung mga mahalagang binhi. Hindi yung walang kwenta na binhi. No? Kailangan yung mahalagang binhi. Kaya huwag kang magtanim sa laman sapagkat yan ay hindi walang kwentang binhi. Yan ay aali ka ng kasiraan. Hindi yan pagtatanim sa Espiritu. Halimbawa, nangailangan yung halimbawa yung isang babae ng puhunan. Sabihin niyo, hindi na galing maging kariya o yung congressman. Basta din puhunan ako. Ayan. Yung ganyan, pagkatanim sa laman. Yung pakikiapid, yan ay pagkatanim sa laman. Anong anin mo yan? Kasiraan. Kaya sinasabi, pakaingatan natin yung pagkatanim. Dahil kung ano ang ating tinanim, yun ang ating aanihin. Pero, alam mo kung nagtanim, pinakadakilang nagtatanim. Ito ang kanyang sinabi. Unless a corn of wheat, liban na ang isang, ito ay katugtong ng ating isang popular natin na nire-recite sa mga katoon ng Jesus. Sa John chapter 12, verse 26. Pero, umpisahan mo dun sa verse 24, ay ganito sinasabi. Liban na ang isang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay. Sabihin, yung butil ng trigo, pagka nalaglag sa lupa, mawawala yun sapagkat yun ay tutubo bilang tumubong trigo. Liban na ang isang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at ito ay mamamatay, no? Siya'y nag-iisa. Subalit kung ito ay nahulog at namatay, ito ay nadami. Hindi na lang iisa, kundi nadami. So, sabi niya ngayon, very, again, pagka may sinabi ng Panginoon, very, tiyak. No? Tiyak. I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. If any man serve me, ito yung popular na nire-recite ng mga seminary na student. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Just a quick comment. Kung gusto mong ikaw ay bigyan ng parangal ng Panginoon, ng Diyos Ama, hindi ka sa Diyos Ama direkta maglingkod, kundi ang paglingkuran mo ay yung kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Whosoever shall serve me, he will my Father honor. But let's go back to verse 24. Yan sa verse 24, ang tinutukoy dyan ng Panginoon ay yung kanyang sarili. Na yung kanyang kaisang-isang buhay ng kanyang katawang tao ay kanyang inihain doon sa cross. Doon sa kapagkakahain ng kanyang buhay sa cross. Namatay yung buhay ng kanyang katawang tao para doon sa kamatayan ng kanyang katawang tao, mabayaran niya ang kasalanan ng buong sanlibutan at marami ang mga ligtas.
because His life was given as a ransom for many, and that many shall be saved. That whosoever believes in the Lord Jesus Christ shall not perish but have everlasting life. Isa lang itinanim ng Panginoong Kristo, yung buhay ng kanyang katawang tao sa kamatayan niya doon sa cross. Subalit sa kanyang pagkabuhay na magmuli, maraming mga kaluluwa ang nanaligtas sa pagsampalataya sa kanya. Kaya sinasabi niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall he live. And I have come that you might have life, and that you might have it more abundantly. Nagtanim ng buhay. Buong pagpapakasakit, inihain niya ang kanyang buhay hanggang kamatayan. Bakit? Para tayo ay mabuhay. Yan yung pagtatanim ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang sino man magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalaan ng buhay sa sanlibutan na ito, sa daigdig na ito, alang-alang sa Panginoon Jesucristo, ay siyang makakasuko nito. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Ang buhay natin, buhay ng makasalanan. Magmula kay Lolo Adan at Lola Eva hanggang sa ating mga panahonan. Kahit sa pagdating ng milenyo, ang tao ay nasa paghilig ng kasalanan. Subalit, kapag ang tao ay nagpasya na umalis sa kasalanan at tuloy niyang kanyang buhay sa Panginoon Jesucristo, patay na siya sa kasalanan, yung dating hiling niya, hindi na yun ang bigyan sa kanyang buhay, kundi yung kanyang buhay ay ilugugol na niya para sa Panginoon Jesucristo. Hindi na tayo makasalanan, kundi tayo na ay maka-Jesus. Kaya ito yung sinasabi ni Jesus na ang mawalan ng buhay alang-alang sa atin ay siyang magkakaroon nito, because the one who is now living in us is not us person, but the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ni Paul, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. And the life that I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, check upin natin ang ating sarili. Ang Panginoon Jesucristo nagtanim ng buhay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit mapapasa atin lamang yun kung tayo ay magtanim din ng buhay. If we sow our lives in the Lord Jesus Christ, death has no more power over us. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, to live is Christ and to die is gain. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa iyo, sapagkat ang buhay na nasa iyo na ay buhay na walang hanggan, sapagkat yung buhay mo ay dinugugol mo para sa Panginoon sa Kristo. Whatsoever you do, whether you word or you did, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to the Father through Him. Kating mo sa verse 23, sinasabi ngayon na, whatever you do it heartily as unto the Lord and not as unto men. Bakit? Because you know that of the Lord you shall receive a reward of inheritance. Why? Because you serve the Lord Christ. Sa mga tuwid, magtatanim ka ngayon. Ang iyong itatanim ay yung lahat ng iyong gagawin ay gawin mo para kay Jesus. Ikaw ay aani ng gantimpala. At isa sa mga gantimpala na aanihin mo yan ay yung buhay na walang hanggan.
maganda. Napakalaki yung kung yung sukatin ang pakinabang mo. If you measure the gains of what you're going to invest in the Lord Jesus Christ, kung ano ang itatanim mo kay Jesus, napakalaki, hindi masukat ang iyong pakinabang. Bakit? Magtanim ka ng buhay na may hanggan, aani ka ng buhay na walang hanggan. Isa sa mga malalaking issue na doon sa debate ni Romney at saka ni Obama. Sino nanonood ng debate ni ay yung economy ng US ngayon. Sapagkat yung GDP nila halos hindi makaangat sa 2%. Maliit yun. Pero kung ang investment mo ay investment sa ating Panginoong Kristo, kailanman hindi ka manununin. Kailanman hindi maglilikat ang iyong pag-aari sa ating Panginoong Kristo. At ang iyong anihin mula sa Panginoon ay hindi lamang pangsanglibutan, kundi ang iyong ani ay pangwalang hanggan. Kaya dapat hukunin mo na ang iyong buhay. Pagtalim mo na kay Jesus. Si Jesus ang magbabalik sa iyo ng katakot-takot na biyaya. Maraming biyaya. Gaano marami? It is out of this world. Bigay mo na yung lahat ni Jesus. Si Jesus na parang ng pinakamagandang buhay sa iyo. Not only in this world, not only in the heavens, but even in the world to come. Shall we all stand? Marami pong salamat, Lord Jesus, sapagkat tinuturuan mo kami ng tamang pagkakanin, tamang pag-i-invest, tamang pag-aani, Panginoon. Sapagkat ayaw mo na masayang ang aming pagsisikap. Gusto mo, Panginoon, pagpalain kami. At itong mga prinsipyo na ito, pagtatanim na nasa Espiritu, ay aming isa sa buhay ng Panginoon. Sa pamamagitan ng paggugol namin ng aming buhay, na lahat ng aming gagawin, sasabihin, pagpapasyahan, ay gagawin namin lahat yun, Panginoon, para sa iyo. Kaya nga, kahilingan namin ngayon, Panginoon, na you give us the wisdom and the knowledge to be able to decide for you. Ikaw po ang aakay sa amin. Lead us unto your path of righteousness for your name's sake, that we may not fall along the way, but rather establish our ways in the stable rock. That's no other than our eternal love from our Lord Jesus Christ. Kaya Panginoon, sa aming pag-alis dito, ikaw po Panginoon, ang aming gabay, patnubay, subaybayan mo po kami, Panginoon, ng bawat pagtatanim namin. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay ng amin sa amin. Sa pangalan mo po, Panginoon sa Kristo. Amen. 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 The Lord bless you, Lord. Hallelujah. Gusto kong maging